Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 3 ng Agosto, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Sa unang taon ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na mahagi ng tulong ang pamahalaan sa Eastern Visayas, dala ang kabuang 1.26 na bilyong halaga ng serbisyo at cash assistance para sa 253,000 benepisyaryo. Ito na ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang pangunahing tagapagsulong ng Serbisyo Caravana at ang pinamalaki sa kasaysayan ng Serbisyo Caravana na sinimula noong nakaraang taon, kung saan kabilang sa mga naging benepisyaryo ang mga taga Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at Biliran. Sa kabuang 1.27 bilyong pisong halaga ng programa at serbisyong dala ng Caravan, 807 milyong pisong cash assistance at dinaluhan din ng mga opisyal ng gobyerno sa kabuang bilang na 241 miyembro na mababang kapulungan, 12 gobernador, 3 vice governor, 7 na alkalde at 16 na opisyal mula sa Executive Department. Ang BPSF ay ang pangunahing programa ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa kanayunan. Bahagi rin ng mga serbisyo ang scholarship program ng Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Gayon din ang mga livelihood assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyayang hapon, mga kapanalig, mga brothers and sisters, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ngayon muli tayo po'y magkakasama-sama sa oras na ito, sa araw na ito, upang pagnilayan natin ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya mga kapanalig, mga brothers and sisters, samahan niyo po ako. Tayo po ay makinig at sa simula ng ating programa, samahan niyo po akong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, kinagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mapagpalang hapong muli sa inyo lahat, mabiyayang hapon. Nais ko pong batiin ang lahat na nanonood, nakikinig sa ating Sky Cable 211.
mabiyaya sa lahat po ng ating mga viewers and listeners sa Sky Cable Channel 211. Mabiyayang hapon sa inyo lahat. Ganun din po sa nakikinig sa ating himpilan ng DCRB 846. Mabiyayang hapon sa inyo pong lahat. Ganun din po sa Signal Cable Channel 313. Mabiyayang pakikinig po sa inyo lahat. At sa ating Facebook live stream DCRB sa lahat po nanonood. Ganun din po sa ating Facebook page, ang Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Mabiyayang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang mga nanonood, nakikinig, lalong-lalo ating minamahal, nakagalang-galang Bishop Chodoro Bacani Jr. Mabiyayang hapon po, mapagpalang hapon po, Bishop. At sa ating mga minamahal, sa ating kagalang-galang na na Parish Priest ng Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos, mabiyayang mapagpalang hapon po. At sa ating minamahal, kagalang-galang Spiritual Director ng Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry, si Father John Paul Santillano, mabiyaya, mapagpalang hapon po sa inyo, Father. At ganoon din po kay Father George Moreno, mabiyaya, mapagpalang hapon po. At sa inyo pong lahat, mga kapanalig, mga brothers and sister, mabiyayang hapon po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, napakaganda po ng ating mga panginilayan. Bago po ang lahat, nais ko po kayong imbitahan sa ating magaganap na opening and blessing ng salita na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. This coming August 6 po ito, magaganap ito sa Santo Domingo Parish Office sa St. Martin de Porres Hall. 1 o'clock hanggang 6 po yan ng hapon. Sa lahat po na may mga kahilingan sa Diyos, sa lahat ng nais na gumaling, mabless, ito na po, nawa paunlakan niyo po ang tawag ng Diyos, ang panawagan ng Diyos. Nawa dumalo po tayo sa piging ng Diyos. Lalo na every Sunday natin, Sunday Fellowship, ang pagsisimba. Ganun din po ang special occasion na ito, this coming August 6. Opening and blessing at birthday blessing sa August 6 po. Opening and blessing na ating ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Amen? I'm so very thankful to God kasi sa dami ng pinagdaan ng pagsubok, pero ang Diyos, nandiyan ang kanyang tulong, nandiyan ang kanyang saklolo, at walang imposible sa Diyos. Bagamat tayo ay mahina, hindi karapat-dapat, pero magpakatatag ka lang, sumunod ka sa Diyos, manalig ka, at gawin mo ang tama ayon sa Diyos, at ikaw ay kanyang iingatan, ililigtas, at pagpapalain. Amen? Sa ating lahat, napakaganda po ng ating mga pagninilayan sa araw na ito. Dito kung saan i-share ko lang po yung sinabi ng ating minamahal na pari nung alas 6 ng umaga sa Quiapo Church, 6 a.m. Mass sa Quiapo Church. Sabi niya, ano ang nakapagpapasaya sa iyo? Sino ang nakapagpapasaya sa iyo? Amen? So marami po tayong tatalakayin. So unahin po muna natin ito. Sa buhay natin, ano nga ba ang nagpapasaya sa atin? O sino ba ang nagpapasaya sa atin? So makikita natin, maraming tao, hinahanap nila ang kaligayahan nila. Akala nila, parang si Herodes, di ba? Nadala siya ng isang sayaw ng isang dalaga at natuwa siya, nagalak siya. At sa sobrang tuwa niya, halos ibigay niya na ang lahat. Pero hindi niya alam, ito pala magiging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Anong dahilan? Kasi nagpadala siya sa panandaliang saya. Nagpadala siya sa nakikita ng kanyang mga mata. Pero hindi niya nakita yung pinakamahalaga. Yung magbibigay sa tao ng tunay na kaligayahan. Ng kaligayahan habang buhay. At ito makikita natin tangi lamang sa Panginoong Diyos. At hindi ito alintana at hindi ito natarok ni Herodes. Kasi bakit? Dahil naging mayabang siya, naging mataas siya.
So, basahin lang po natin mga kapanalig dito sa ating ebanghelyo kung ating pakikinggan sa nangyari kay Herodes. Basahin ko lang po. Sabi niya, anong panahong iyon na makarating kay Herodes na tatriarka ang balita tungkol kay Jesus? Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Amen? Palapakan natin ng Diyos. So makikita natin na si Herodes hindi siya tinantanan ng konsensya. Nung narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling at maraming himalang ginawa ni Jesus, sabi niya si Juan Bautista iyon. Kasi ano bang ginawa ni Herodes? Dahil sa salita ni Herodes at sa kanyang desisyon, nakapatay siya ng taong walang kasalanan. Basahin ko lang po. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes. Kaya't sinumpa niyang ibibigay sa dalaga anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, ano nangyari kay Herodes? Kasi, nagdesisyon siya dahil sa sobrang saya niya, halos ibigay niya ang lahat ng kanyang ari-ari. Kasi sinabi ni Herodes sa dalaga, kasi natuwa siya sa sayaw ng dalaga. Tuwang-tuwa si Herodes, labis na nasiyahan si Herodes. Kaya sinumpa niyang ibibigay sa dalaga anong manghingin nito. At ano nangyari? Inudyokhan ng ina ang dalaga na ang hingin mo ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista. Amen? So, ano itinuturo sa atin ngayon ng Diyos sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Marami po siyang mensahe sa atin sa araw na ito. Saan nababatay ang iyong desisyon? Sa mga plano natin sa buhay, sa ating ginagawa, sino ba ang ating sinusunod? At makikita natin ang kaduwagan at kahangalan ni Herodes, ang kamangmangan. At makikita rin natin na si Herodias at ganun din ang dalagang bata, ang kanyang kamangmangan at katuwagan. Anong dahilan bakit sila naging mangmang at hangal? Kasi bakit hindi nila tinanggap ang katotohanan? Ano yung katotohanan na ito? Na sila ay namumuhay sa mali, sa kasalanan, at dapat silang magbago. At hindi nila ito matanggap. Kaya nga, anong ginawa nila? Imbis na pasalamatan si Juan Bautista, nagalit sila kay Juan Bautista. At which is, mali po ito. Kasi kung sinasabi sa iyong katotohanan, bakit hindi mo tanggapin? Bagamat mahirap tanggapin ang katotohanan, ito magbibigay sa iyo ng magandang buhay, ng maayos na buhay, at ng kaligtasan ng ating buhay. At hindi ito nangyari kay Herodes. Bagamat siya ay hari, makapangyarihan at napakayaman, pero namuhay siya sa kasamaan, sa kahangalan, at sa kalungkutan. Kasi bakit? Diba, parang minumulto pa siya, kala niya si Jesus ay si Juan Bautista dahil nagawa niya na magparusa at pumatay ng taong walang kasalanan dahil lang sa desisyon na mali. Kaya sa ating buhay, paano tayo magdidesisyon ng tama at yung karapat at yung tamang desisyon at yung makatarungan na desisyon? Nawa, maging huwaran natin si Juan Bautista. Makita natin ang katapangan ni Juan Bautista na bagamat matapang niyang hinarap si Herodes,
Na, imaginein mo, sinabi ni Juan Bautista kay Herodes, laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Amen? So, ibig sabihin, ikaw, ordinaryong tao, sasabihan mo ang hari na sinabi mo, hindi matuwid. At hindi lang isang beses niya sinabi ito. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Amen? So, ibig sabihin, si Juan Bautista, bagamat hindi siya hari, hindi siya mayaman, pero sa mata ng Diyos, siya ang mapalad. Sa mata ng Diyos, siya ang matalino sa lahat. Kasi bakit? Naging matapang siya na sabihin ang katotohanan. Maging ito man ay hari. Maging ito man ay kung sino man ang naging kaharap niya. Kaya nga, makikita mo si Herodes, hari siya, pero duwag siya. Bakit naging duwag si Herodes? Kasi nahiya siya. Narinig ng mga tao na sinabi niya na isinusumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang labisan siyan si Herodes, kaya't sinabi niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. So, nasabi niya ito. Pero dahil sa pride, sa kataasan, kahit mali, hindi niya binawi. Ikaw sa buhay mo, sino mas susundin mo? Ang katarungan, ang katotohanan, at dahil dito, maninindigan ka sa Diyos? O susundin mo ang mga tao na sa paligid mo na ang kapalit ay kasinungalingan at kawalan ng katarungan? Na ang bunga ay masira ang iyong buhay dahil nagdesisyon ka o matul ka ng mali, ipinagkait mo ang katarungan sa taong walang sala. Amen? Sa ating lahat, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Panalangin sa muling pagbabalik eskwela. Panginoon, sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral, gabayan mo sila na matuto, maging protektado, at higit sa lahat ay maging masaya sa kanilang mga karanasan sa loob ng silid-aralan. Ipinapanalangin din namin na bigyan mo ng paggabay ang mga guro na nagsisilbing tanglaw at pangalawang magulang ng mga mag-aaral sa paaralan. Gabayan mo rin ang mga school staff sa kanilang gampanin sa paaralan para sa mga mag-aaral, maging ang mga magulang na nagtataguyod ng suporta sa kanilang mga anak. Panatilihin mo pong ligtas ang bawat isa sa amin at gabayan ang lahat ng nagpapatupad sa adhikain ng edukasyon at mapangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Amen. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, ipagpatuloy po natin. Kung titingnan natin ang sinabi sa atin ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 7 verse 6, huwag kang maghangad na maging hukom kung wala kang tibay ng loob na panindigan ang katarungan. Pag nasindak ka sa babala ng may makapangyarihan, baka mawalang ka ng karangalan sa paningin ng madla. Amen? Ibig sabihin mga kapanalig, pag ikaw pala ay nasa posisyon, kailangan matibay ang loob mo na manindigan sa katarungan. At ito hindi nangyari, at ito ay hindi nagawa ni Herodes. Siya ay hari. Malaki ang kanyang posisyon na magtaguyod ng tama at ng tamang desisyon, ng tamang batas at ng katarungan. At ito hindi nagawa ni Herodes dahil mas nanaig sa kanya ang kayabangan, ang kataasan at kaduwagan. Natakot siya na sasabihin ng mga tao, ay wala siya isang salita. Di ba na mawalan ka ng isang salita? Kung ito naman ay dahil mali naman ang sinabi mo, pwede mong bawiin. Pero yung palabra de honor na yung dapat may isang salita ka, ibig sabihin nito, ipanindigan mo ang tama, ang katarungan. Kasi kapag pinindigan mo ang tama, ang katarungan, meron kang matibay na pundasyon ng pagkatao. At magagawa mo lamang ito kung maghahari sa iyo
ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Yung matibay na ugnayan, relasyon sa Diyos. At ito ay wala kay Herodes. Kaya madali siyang madala ng mga bagay sa mundo. Madali siyang madala ng, anong tawag dito, yung nadala siya sa pansamantalang kaligayahan. Natuwa siya sa bata, sumayaw lang, natuwa ka na, halos papatay ka ng tao, ay hingi niya, hindi naman tao, bakit maibibigay? Ito yung ibig mo sabihin na, alam mong walang sala si Juan Bautista, bakit mo siya hatulan ng, siya ng ulo, patayin? At ito ay kawalan na, ito nga sinasabi sa atin ng Diyos, huwag ka magangad na maging hukom kung wala kang tibay ng loob, na panindigan ng katarungan. Kasi bakit? Dahil pag nasindak ka sa babala ng makakapangin, baka mawalan ka ng karangalan sa paningin ng mata. Ibig sabihin, nawalan ka ng karangalan. Kasi bakit? Alam mo ng mali. Alam mo hindi tama. Gagawin mo pa. Amen? Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, kawawa ang mga gumagawa ng di makatarungang batas at mga nagbibigay ng maling kautusan. Pagkat iyan ang nagkakait ng katarungan sa mga api at nag-aalis ng karapatan sa mahihirap. Kawawa ang mga nagsasamantala sa mga babaeng balo at sa mga ulila. Ano ang gagawin ninyo sa araw ng kaparusahan pagdating ng lagim buhat sa malayo? Amen? Palapakan natin ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Diyos? Kapag ikaw pala ay gumagawa di makatarungang batas, anumang posisyon mo, anong tawag ng Diyos? Kawawa. Kasi makikita natin, sabi ng Diyos, ako'y namumuhay sa pagkakasala at pang-aalipin, gawang katarungan ang mahal sa akin. Gaganting palaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos katarungan. So, bakit ka gagawa ng maling batas? Amen? Kaya sa ating buhay, at ano naman nangyari kay Herodias? Dahil sa galit niya kay Juan Bautista, at gusto niya magiganti, kahit mali ginawa niya. Ito ay nakakalungkot sa atin. Minsan ang tao, dahil ang galit, kahit na mali gagawin. Kaya sabi ko, pag ikaw sa buhay, hindi lang mga nasa posisyon, hindi lang mga hukom, hindi lang mga hari, tayo rin mismo sa buhay natin. Paano tayo humatol sa ating kapwa? Huwag mong tignan kung kapatid mo siya, kaibigan mo siya, o sino man siya na malapit sa'yo, at huwag mong tingnan ang kabila. Ang titignan lang natin, ano ba ang tama, ano ba ang katarungan, ano ba ang katotohanan, upang makahatol ka ng tama at katotohanan at mai-apply mo at maigawad mo ang katarungan sa mga inaapi, sa mga walang sala. Kasi kung titignan mo yung, ay kaibigan ko to kahit alam mo nang may sala. Kaya nga sinabi ni Lord sa atin, huwag kang sasaksi sa iyong kapwa na walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabing, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin para ako makaganti. Amen? So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ikaw sasaksi sa kapwa mo ng walang sapat na dahilan. At sa aking buhay, naranasan ko yan. Noong ako'y nakaupo sa posisyon as head PT, dahil lang sa posisyon, nakakalungkot ang tao manini dahil lang sa kasakiman sa posisyon. Kahit mali, kahit kasinungalingan, makapanira lang at maagaw lang manakaw ang posisyon. At dyan galit na galit ang Diyos. Napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Kasi bakit? Ang nais ng Diyos katotohanan. Ang nais ng Diyos ay kabutihan. Bakit mo agawin o nanakawin ang posisyon ng nakaupo na? So, ibig sabihin, sabi nga ng Diyos sa atin, kaya nga, tahakin mo ang landas ng matuwid, huwag itong hiwalayan hanggat hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis, ngunit ang masama sa lupain mawawala, bubunitin pati ugat ng lahat ng mandaraya. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay naging masama, anong sabi ng Diyos? Sa lupain mawawala, pati ugat mo, ng lahat, bubunitin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Di ba sabi nga ng Diyos sa atin, sabi nila, ang mga bulaan, mamamatay tao, ay itatapon ng Diyos sa impyerno.
So, ibig sabihin, pag bulaan ka, sinungaling o ikaw ay naninira, ano ang parusa nito? Malaking kaparusahan sa Diyos. Kaya nga, nawa, huwag tayo maging tulad ni Herodias o ng babae. Diba, tinanong ng babae ng dalaga, ano pong hihingin ko sa hari? Ay, sinabi ng nanay niya, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Ay, kahit nanay mo pa siya, alam mong mali ang hinihingi ng nanay. O sino man yung humingi sa'yo, kaibigan mo, alam mong mali, hihingin mo ang ulo ni Juan. Ano bang ginawang kasalanan ni Juan Bautista? Wala. So kung ikaw ay may takot sa Diyos, kung ikaw ay may tapang na ipaglaban ang katarungan, ang katotohanan at ang tama, hindi mo susundin ang sulsol ng masamang tao. Hindi mo susundin ang mga sinasabi ng mga nasa paligid mo. Kaya nga, sa ating desisyon, sa ating mga plano sa buhay, dapat ang ating desisyon at plano ay dapat na ayon sa batas ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, at sa aral ng Diyos. Kasi kung hindi, mali ang lahat ng gagawin mo. At ito ang magiging dahilan ng pagkasira ng tao. Itong dahilan bakit ang tao mapapahamak. Kaya nga sabi ng Diyos, diba, ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, kapag pala ang tao ay nandoon ang kasamaan sa puso, nandoon ang inggit, nandoon ang yung inggit, galit, kasakiman, kadamutan, hindi papasok sa kanya ang karunungan. Bakit? Kasi, sino mag-ahari sa'yo? Ang galit. Ang galit hindi sa Diyos. Yan ay sa diablo. Ang kadamutan, kasakiman ay hindi sa Diyos. Yan ay sa diablo. Kasi ang sa Diyos ay pag-ibig. Ang sa Diyos ay pagkakawang gawa, kabutihan. Kaya nga paano papasok ang karunungan sa may masamang kalooban? Kaya nga sasabihin ng tao, ang hirap magpatawad. Madali sabihin pero mahirap. Talagang mahirap kung hindi mo bubuksan ang puso mo. Kung hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos. Kasi kung bubuksan mo ang puso mo at pakikinggan mo ang salita ng Diyos, madali mong matanggap ang sinasabi ng Diyos. Madali mong maunawaan. Kailangan pala ako magpatawad. Kasi bakit? Sinabi nga ni San Pedro, di ba? Ilang beses po ba ako magpapatawad? Anong sagot ng Panginoong Hesus? 77 beses kang magpapatawad. So kung masama ang kalooban ng tao at makasarili, hindi niya matanggap na 77 times siya magpapatawad. Pero kung ikaw ay humble, mapagpakumbaba, makikita mo ang katotohanan. Dapat pala ako magpatawad. Kasi bakit? Dahil ang pagpapatawad ay para sa iyo, hindi sa kaaway mo. Para ikaw ay gumaling. Para ang sugat sa puso mo ay gumaling. Gaano kahapdi kasakit ang sugat kung hindi mo ito ginagamot. At ang gamot na kailangan dito ay pagpapatawad. Kasi ang gusto ng Diyos, maging malaya kang maging masaya. Maging malaya kang magpatawad at magmahal. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nakakulong, nakagapos sa galit, sa kasamaan. Gusto ng Diyos na malaya tayong gumawa ng kabutihan. Kaya anong dahilan, anong pumipigil sa atin na gumawa ng kabutihan? Anong pumipigil sa tao na sumunod sa kalooban ng Diyos? Tayo lang po makakasagot. At yon ang kataasan, kayabangan, tulad ni Herodes. Sa sobrang kataasan niya kayabangan, nakagawa siya ng mga kasalanan at kasamaan. Diba sa inggit niya, natakot siya na makukuha ang kanyang posisyon, at dahil dito, yung mga inosenteng mga bata, sanggol, pinapatay niya. Yun ang bunga ng inggit, ng kasamaan, at ng kasakiman. Kasi kung matalino ang tao, hindi ka gagawa at hindi ka hahatol ng mali at hindi ka mangangangkam ng hindi sayo, hindi ka mga agaw o
magnanakaw ng posisyon o ng pera man o ng lupain man. Kasi alam mo, ito ang magiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng tao. Itong dahilan bakit ang tao mapapahamak. Nawa maging matapang tayo tulad ni Juan Bautista na sabihin ang katotohanan. Maging matapang tayo na sumighaw sa katotohanan. Maraming tao duwag. Kasi ayaw nila na may maghalit sa kanila. Kaya nga sa ating lahat, bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, uulitin ko, sabi nga sa atin ng Diyos, huwag niyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong pumasok sa kapahamakan na kayo na rin ang may kagagawan. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng alingmang may buhay. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito sapagkat iyon ang nararapat nilang kasama. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ibig sabihin mga kapanalig, mga brothers and sisters, alalahanin mo sinabi ng Diyos. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Kaya nga, huwag niyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamagitan ng masamang gawa. Diba? Alam mo na walang kasalanan ng empleyadong ito, bakit mo siya tatanggalin sa posisyon? Dahil lang may kaibigan mo ang sino man, kahit walang sala, aalisan mo ng trabaho. Sabi nga ng Diyos, kapag tinanggal mo ang tao sa trabaho na walang katarungan, para mo na siyang pinatay. At ang sinong kalaban mo, hindi yung taong iyon, kundi ang Diyos. At ang bunga, kamatayan. Kaya ingat po tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga sinasabi, sa ating gawa. Kasi, sa totoo lang, si Herodes, hindi siya nakapagdesisyon ng tama, maling-mali. Pinapugutan niya ng ulo si Juan Bautista samantalang wala naman siyang kasalanan. Sinabi lang niya ang katotohanan. Minsan sa buhay natin, makikita natin, kapag sinunod mo ang Diyos, ang Diyos sa buhay mo, maraming magagalit sa iyo. Pag sinabi mo lang katotohanan, maraming magagalit sa iyo. Hindi ka nila mauunawaan at kulang na lang patayin ka nila. I mean to say, nandoon ang rejection ng maraming tao kapag sinunod mo ang Diyos. Kasi hindi ka na magtataka. Kasi mismo si Jesus, naranasan niya ang rejection. Nasa kabila ng kanyang mga himala, ng kanyang kabutihan, pinagaling niya maraming tao. Ang mga may sakit, pinagaling niya. Ang mga tao, pinakain niya, binusog. Ang mga nakagapos sa kasalanan, pinalaya niya. Ang mga patay ay nabuhay. Pero ang ginawa ng tao, hindi siya kinilala. Minsan sa buhay natin na nangyayari yan. For 37 years, nag-serve ka sa isang organisasyon. Parang, hindi, tawag dito, kilalang kilala ka pero hindi ka kilala. At paano mo to
Ano dapat mong reaksyon? Tulad ni Jesus, nung hindi siya kinilala sa bayan ng Nazareth, anong ginawa niya? Nagtaka siya sapagkat di siya kinilala at hindi sila sumampalataya. At dahil dito, hindi siya nakagawa ng himala. Dahil hindi sila nanalig. Kaya sa buhay natin, kung gusto natin na magkaroon ng himala sa buhay natin, kung gusto nating gumaling at maligtas, sumampalataya tayo kay Jesus. Manalig tayo kay Jesus. Kilalanin natin siya. Hindi lang basta kilala sa pangalan, kundi kilalanin natin ang Panginoong Jesus bilang hari, tagapagligtas ng ating buhay. At kung kinikilala natin ang Diyos, wala tayong dahilan para hindi tayo magsimba. Wala tayong dahilan para hindi ibigay ang para sa Diyos. Amen? Kasi sabi ko, di ba, ano ginawa ng Panginoong Isus? Hindi siya kinilala sa bayan ng Nazareth. Ano ginawa? Ano ginawa ni Jesus? Umalis siya sa bayan ng Nazareth at pumunta sa ibang mga bayan kung saan siya kinilala. At doon, marami siyang himala na ginawa. Ibig sabihin, wag nating ipilit ang ating sarili kung ayaw sa'yo. At ito rin naranasan ko. Kung hindi kanya nirespeto, at kung ikaw inaapi nila, at talagang halos kala mo inapakan ka na, halos galit na galit sa'yo, huwag kang magalit. Umalis ka sa ano na yon, dahil may mas magandang ibibigay sa'yo ang Diyos. Kaya nga, sabi ko nga sa lahat, this is not my dream, but this is God's plan. Amen? Kasi sa totoo lang, una, sinimulan ako ni Lord ng healing book, prayer book. Sabi ng kapatid ko, Analing, gawa ka ng healing book ni Lord kasi may gift of preaching ka. At after how many months, nabuo po siya. At nung magpipint na ako, nagulat ako. Ang laki pala ng kailangan na babayaran, almost 500,000. Akala ko 10,000 lang. So alam ng Diyos, kung alam kong ganun kalaki, mabubuo ko ba ang libro? Hindi. Kasi kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang kahinaan mo. Pero, napakalaga pala, sumunod ka sa Diyos. And God will make a way. At nabuo ang healing book. At I'm so thankful, I'm so blessed sa lahat ng sumuporta, tumangkilik. Pero, nandito pa rin yung parang, nagtaka ako, bakit itong na to, hindi ako sinuportahan. Samantala, napakadami, napakalaking organisasyon na ito, na kung sana sinuportahan ka, hindi naman akong kanila hindi sinuportahan, kundi ang Diyos. Dahil ito ay sa Diyos. Kaya ngayon natigil kami ng chapter 1. Kasi 8 books po ito, 10 books halos lahat. Chapter 1, kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. May part 2 ito, may part 3. Ang chapter 2, takot sa Diyos. Ang chapter 3, ipangiling mong araw ng pamamahinga. Ang chapter 4, pananalig sa Panginoon. Ang chapter 5, ang tunay na karunungan ay nasa Panginoong Diyos. Ang chapter 6, mga halimbawa ng kasamaan at kahangalan ng tao. Ang chapter 7, upang maligtas, sundin ang Diyos sa buhay, manalig ka. At ang ikawalo, mga sanhi ng pagkakasala. So 8 books po ito, natigil kami sa, lahat po ready na, kulang kami sa budget. So natigil kami sa chapter 1. At yung 500 na yan, walang nabalik sa amin. Considering na yung pera na ginastos dyan ay pensyon ng ate ko. At yung iba pinangutang pa namin. At hindi lang yun, sa araw-araw na pamumuhay namin, syempre kakain kami. At meron din kami mga kakulangan, kautangan, pero hindi namin tinignan ang mga utang na yan. Ang tinignan namin, paano kami makakaganap sa misyon na pinagagawa sa amin ng Diyos. Dahil ito ang mahalaga, maganap natin ang misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Kaya nga sa lahat, sa nais na magkaroon nito, maaari niyo po kami i-message, i-PM, o mabibili siya sa Manila Cathedral Souvenir Shop sa Intramuros po. Amen? At after the book, binigyan tayo ng Diyos sa radyo. Way back 2022, na-release po ito ng October, yung ating healing book, at nagkaroon tayo sa healing program sa radyo noong December 2022. Magpo-promote lang po ako dapat ng libro. Pero iba pala ang plano ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Binigay na sa atin ang salita ng Diyos. Sinulatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga alagad ni Jesus. Ang tanong, nagbasa ba ang mga tao? Nakinig ba ang tao? Kaya
Sa una sa libro, pangalawa sa radyo. So kung iniisip namin ang gastusin sa libro, ngayon naman, mas malaki ang gastusin natin. Saan? Sa radyo. Amen? Kaya nga kumakatok kami sa bawat isa. Sabi ko, kaya nga yung ating programa na yung ating sinabi nga ng Diyos sa atin, ibibigay ko lang po. Ang sabi niya, sinabi ni Liceo, ihain iyon sa mga tao, sumagot ang kanyang katulong. Hindi ito magkakasya sa 100 tao. Inuutos niya uli, ihain nyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon, kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. So ibig sabihin, uulitin ko, kulang ang aming pera para mabuo ang libro. Pero paano siya nabuo? Na-print pa siya. No, hindi kami, siguro bumalik lang 10,000 o 20 sa, na halos ang puhunan mo, nasa 500. Amen? Pero ang tanong, sabi nga ng Diyos, sa unang pagbasa, inuutos sa atin ng Diyos na ihain nyo iyon sa mga tao. Ibig sabihin, anumang meron tayo, ihain natin sa tao. Kasi bakit? Dahil sa inuutusan tayo ng Diyos na huwag maging madamot. Huwag maging sakim, huwag maging makasarili, huwag mangagaw, huwag mangangkam, huwag magnanakaw, huwag masisinungaling, huwag maninira. Amen? Kasi bakit? Dahil sa isang tao na kulang sa pananalig sa Diyos, sasabihin niya, yung mga kulang sa pananalig sa Diyos, kulang sa tiwala sa Diyos, itong isipan at paniniwala ng tao, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Totoo naman. Sabi ko, Lord, kasi tinanggal nga ako sa trabaho, paano namin matutustusan ang libro? Paano namin matutustusan ang healing program? Kaya nga makikita natin, sinabi ni Jesus kay Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Anong sagot ni Felipe? Sabi nga, di ba, hindi mo ba naisip, minsan sinusubok tayo ng Diyos. Totoo naman yun. Minsan iisipin mo, paano ko kayo mababayaran ng aking mga utang? Saan tayo kukuha ng pambayad? Saan kaya ako kukuha ng pambayad sa Meralco sa tubig? Saan kaya kukuha ng pambayad sa radyo para sa healing program? O sa salita, o sa ano pa ba? Paano matutusan ang pag-aaral ng aking mga anak? Lahat tayo may kanya-kanyang tinutustusan. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Pero isa lang ang nakakalimutan ng tao na pinakamahalaga. Ano po yun? Na minsan, kailangan natin, hindi minsan. Marami tayong iniisip, marami tayong iniintindi, ngunit nakakalimutan natin ang pinakamalaga. Ano yung pinakamalaga na nakakalimutan ng tao? Marami kang iniintindi, saan ka kukuha, saan ka ganito. Katulad ng tinanong ni Jesus kay Felipe, pero hindi alam ni Felipe, siya'y sinusubok lang ng Panginoong Jesus. Ganun din tayo. Minsan hindi mo alam, sinusubok ka lang ng Diyos, hanggang saan ka magtitiwala, hanggang kailan ka susunod. Amen? Kasi, ang pagsunod kay Lord, akala ng tao magic. Hayahay. Alam nyo, sa pagtatrabaho ko, akala ko, doon ko lang maranasan pang-aapi. Pero sa paglilingkod ko pala kay Lord, naranasan ko, sigawan, apihin. Which is, huwag ka na magtaka. Kasi sinabi ni Lord dyan maranasan mo yung hirap, yung sakit sa paglingkod sa Diyos. Kasi sabi nga niya, kung gusto niyo maglingkod sa Diyos, limutin niyo ang inyong sarili at sumunod sa akin. At dito, iniisa-isa lang ako ni Lord. Una, libro. Pangalawa, radyo. Pangatlo, sabi niya, alagaan mo mga tao, pakainin mo. Kung ikaw pilosopo, paano ko alagaan? Ako nga, wala nga akong... Pero ang ibig sabihin ng Diyos, pakainin mo ang mga tao, alagaan sa pamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Kasi sinong matapang na mga ngaral ng salita ng Diyos? Maraming tao, ang kanilang pananalita, ang pagsasalita nila, ay binabase nila kung ang tao ba maaaliw. Pero hindi nila tinitingnan, ang Diyos ba'y malulugod sa sinasabi mo? Kaya kahit kasinungalingan sasabihin para lang malugod ang tao. Pero ayun, di iyon ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos tulad ni Juan Bautista, na sa kabila ng di siya natakot mamatay o pugutan ng ulo, kapalit ng katotohanan, at dahil dito, nakikita niya ang langit. At
sana ganun din tayo. Huwag tayong matakot sabihin ang katotohanan upang malugod sa atin ang Diyos, hindi ang tao. Kaya nga, sana sa lahat ng ating mga problema, pagdidesisyon sa buhay, huwag natin kalilimutan tumingin sa Diyos, magtiwala sa Diyos, manalig sa Diyos, sumunod sa Diyos. Dapat ang dadambanan natin sa buhay ay ang Diyos. Ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Kasi naalala ko sinabi ng nanay, dapat pala yung dadambanan natin sa puso natin ay ang Diyos. Sabi ko, Nay, bakit? Ano bang ginagawa mo sa Amerika for 16 years? Kasi ulitin ko, Nanay, 16 years sa Amerika hindi na uwi sa Pilipinas. Kasi TNT siya doon para lang makapag-aral kami. Doon, ang mga tao, abala sa trabaho, walang Pasko doon. Amen? Nakalimutan ng tao, paglingkuran ng Diyos na lumalang sa kanila. Sundin ng Diyos. Ang sinusunod nila, pera, kapangyarihan, posisyon, mga bagay sa mundo na dahil dito, nawawala sa kanila yung pinakamahalaga. At yun, may maglaan ka ng oras, panahon, at paglingkuran ng Diyos, sundin ng Diyos sa ating buhay. Paano kung huli na ang lahat? Amen? Magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kapanalig, ngayong tag-ulan ay laganap ang leptospirosis. Ito ay sakit na nakukuha mula sa Leptospira bacteria na kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag humalo ang kanilang ihi sa baha at putik. Maaaring pumasok ito sa mga sugat o bitak sa balat, mata, ilong at bibig ng tao na lumusong sa baha ng walang proteksyon. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis sa mga tao ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pagtatae, panginginig, sakit ng ulo at pantal. Kung hindi maaagapan ang leptospirosis, ay maaaring humantong sa pinsala sa atay, hirap sa paghinga, at kamatayan. Kapanalig, mag-ingat sa leptospirosis. Maaaring maagapan ang sakit na ito kung iiwasan ang paglusong sa baha na kontaminado ng Leptospira bacteria. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Uulitin ko. Pagpatuloy po natin. Sabi ko nga, hindi ganun kadali ang sumunod sa Diyos. Marami, ikaw ay uusigin. Marami magagalit sa'yo. Kasi bakit? Dahil salungat ka sa kanilang pananaw. Magkaiba kayo ng pananaw. Ang pananaw nila ay hindi, kaya nga sabi ko nga, ang plano ng Diyos, ang plano natin ng tao ay hindi plano ng Diyos. Ang kalooban natin ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya kapag pinilit mong sundin ang gusto mo, ang sarili mo, babaksak ka, masasaktan ka. Pero kapag sinunod mo ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, mabubuo ka, titindig ka, tatayo ka. Kasi ang kalooban ng Diyos, mabuhay ang tao. Ang kalooban ng Diyos, maligtas ang tao. At makasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Ngunit ang kalooban ng mundo, ng salibutan, ang tao mapahamak at mapunta sa impyerno at mamatay. Kaya nga, kung matalino ang tao, mas pipiliin mo sundin ang kalooban ng Diyos. Bagamat mahirap, pero ito ang daan ng kaligtasan ng buhay. Di ba sabi ni Jesus, ako ang daan ng katarungan, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. So, lahat tayo ay dadaan sa daan ni Jesus. Bagamat ito'y makipot, mahirap, punong-puno ng pag-uusig, punong-puno ng rejection. Pero, maging tulad ka ni Juan Bautista na matapang isigaw ang katotohanan ayon at batay sa kalooban ng Diyos. Kasi maraming tao, akala nila tama ginagawa nila, pero mali. Akala nila tama, magpatubo ng pautang. Pero ano ba sinabi ng Diyos? Huwag ka magpapatubo ng pautang, mag-isalapi sa pagkain. Matakot ka sa Diyos. Akala ng tao tama na gumawa ng, sabi ng Diyos, ito ang tama na dapat gawin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. Kasi bakit? Kasi
Kapag naghiwalay ang tao, huwag ka na mag-asawa pang muli. Kasi ang nag-asawa sa hiniwalayan ay nangangalunya. Ito yung iniiwasan ng Diyos ng mga lunya ang tao. Na hindi matanggap ng mga tao na walang tunay na pagmamahal sa Diyos. Kasi kung may takot tayo sa Diyos at mayroon tayong matibay na takot sa Diyos pananampalataya, susundin mo ang Diyos na lumalang sa iyong buhay. Di ba sinabi ng Diyos, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumal-dumal. At ito nangyari, makikita natin, lantaran na, maging ang Last Supper, hindi nila nirespeto ang Panginoong Jesucristo, kung saan ang Holy Eucharist, sagrado po yan. Isang hangal na lang ang tao na ito-tolerate ang mga ganyang gawain. Mangmang na lang ang tao kung di mo susuwayin ang mga ganyang gawain. At hindi naman sila mananagot sa tao kundi sa Diyos. Hindi naman Katoliko ang kanilang minamak, kundi ang Diyos na may lalang sa kanila. At sa totoo lang, wala tayo may pagmamalaki. Lahat tayo alabok lang. Without God, we are nothing. Amen? Kaya nga sa ating lahat, huwag tayong matakot sabihin ang tama ang katotohanan dahil ang kakampi mo ay ang Diyos. Huwag kang maging duwag na dahil lang kikilala mo o ayaw mo lang mawalan ng posisyon, kakampihan mo ang sinungaling, ang mali, at hahatulan mo ng kaparusahan ang walang kasalanan at palalayain mo ang may sala. Napakalaking kasalanan niya sa Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos ang ganyan gawain. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, ng Diyos, nagalak ang aping umasa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yung bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay may tutuloy na taong mapalad. Saan ka ba nagtiwala? Saan mo ba hinahanap ang kaligayahan? Ano nagpapaligaya sa iyo? Sana ang sagot natin ay ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng totoo naman ng kaligayahan. Nung ako tinanggal sa trabaho at ninakaw ng posisyon, hindi naman ako nalungkot. Akala ng tao kapag ikaw ay ginawa ng masama, ano na yun? Parang kabiguan. Pero sa Diyos, para sa akin, that is the blessing of God. Kasi bakit? Naalagaan ko ang tatay. Kasi imagine ko nagtatrabaho ka, paano malagaan ang tatay? Kalahati sa trabaho, kalahati sa tatay. Pero napakalaking regalo at kayamanan binigay ng Diyos. Nakala ko hindi maligtas ang tatay. Kasi pag nagalit yun, lumilipad ang plato sa kapitbahay. Sa Diyos wala palang imposible. Ang di magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kung nakahanda kang iwan ang lahat at sumunod sa Diyos. Kaya nga, ang tatay sa uling hininga niya, hindi siya natakot na mamatay. Matapang niya hinarap ang kamatayan. At sabi niya, wala na, praise the Lord, hallelujah. Kasi bakit? Nakinig siya ng salita ng Diyos na maraming tao hindi pinahalagaan ng salita ng Diyos. Kaya pala, una, libro, pangalawa, healing program sa radyo, pangatlo, community, ang salita. Kaya nga, nagulat ako, na-approve na tayo kagad sa SEC. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. So, at my age, Lord, hindi ako karapat-dapat, makasalanan ako. Pero, ang kagandahan ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, ang nagpapatibay sa'yo, ang nagbibigay sa'yo, na ikaw ay dapat sumunod. At ngayon, we are so thankful and blessed. This coming August 6, mag-opening blessing ng ating community na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Sa lahat po, napakaganda po, dumalo po tayo sa piging ng Diyos. Magaganap po ito sa Santo Domingo Parish Office, sa St. Martin de Porres Hall, 1:00 hanggang 6:00 po ng hapon. Amen? Sa lahat po na nais magpapanik na Ma'am Mary, nawa, i-message nyo lang po kami. Kaya nga sa lahat na nais tumulong, magbigay, sumuporta. Kasi sabi nga, di ba,
Sabi ko, Lord, ang tao kapag hindi nagtiwala sa Diyos, hindi tumingin, iisip mo, paano magkakasya yan? Paano magkakasya yan sa 100 tao? Di ba sinabi nga ng alipin ni Eliseo, paano magkakasya yan? 100 tao ang ating bibigyan. Ganon din si Felipe, paano magkakasya kahit ang 200 denaryo hindi magkakasya sa mga tao? Pero ano ginawa ni Jesus? Siya ay nanalangin, nagpasalamat sa Diyos at ibinahagi ang lahat. Ibig sabihin, para pala tayo pagpalay ng Diyos at magkasya ang lahat, dapat tayo manalangin at magtiwala sa Diyos at magbahagi, share, hindi magdamot, hindi mangangkam, hindi maging sakim. Kaya inuutusan tayo ng Diyos na maging mapagbigay, maging makatarungan at gumawa ng kabutihan. Kasi bago ang lahat, sabi nga ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, sabi nga ni Lord, di ba? Parang pantatak na sabi ni Lord sa atin. Basahin ko lang po. Kaya't ingatan nyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin nyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin ng Diyos, ingatan natin paano tayo mamuhay. Mamuhay tayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Dahil masama ang takbo ng daigdig. Diba? Totoo naman, masama ang takbo ng daigdig. Sabi ng Diyos, mawala ng salapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Ay, ang sabi ng tao ng mundo, ng sanlibutan. Bakit ako mamimigay? Pinag-ipunan ko ito, sabi nga ng Diyos. Ano sabi ni Lord? Huwag mo sabihin ng kayamanan mo, bunga na yung lakas. Alalahanin mo, ang Diyos nagbigay sa iyo ng lakas at talino. Ngunit kung hindi ka makikinig, hindi ka susunod, malilipol kayo. So, ibig sabihin, wala sa talino, wala sa lakas, kundi nasa kapangyarihan ng Diyos. Although plus factor na yung talino at lakas, pero ang pinaka nagbibigay sa atin, imagine mo na lang, sinabi nga ng Diyos, makapagmamalaki ba ang lagari sa may hawak nito? Hindi. Kasi pag di minawakan lagari, makakagalaw ba siya? Makakapag-slice ba siya ng lumber? Hindi. Ganun din ang tao. Kapag di ka hiningahan ng Diyos, wala kang, hindi ka kung baga, kinuha niya ang hininga ng tao, patay na. Makapagmalaki ka pa ba? Hindi na. Amen? Kaya ibig sabihin, ang lahat ng meron tayo, ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos at dapat lang natin itong i-share. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Pero maraming tao, dinadaya ang Diyos. Madamot sa Diyos. Nawa ibigay natin ang para sa Diyos. Pag-ibig sa ating kapwa, pagpapatawad, pagkakawang gawa. Maging sa lingkod ng Diyos sa gawain ng Diyos. Kaya sa ating lahat, ang nice na mag-sponsor, mag-advertise, mag-pledge sa ating healing program, you can message us, PM us. O di kaya, you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. Amen? Sa lahat, mahal, huwag kang matakot. Hindi ka kukulangin. Dahil ang Diyos sagana magbigay. Ang kanyang biyaya ay walang hanggan. Matuto ka lang manalangin, magtiwala at sumunod sa Diyos at tumulong at magkawang gawa. At hindi ka kukulangin sa pangangailangan. Amen? Awitin natin, Come, Holy Spirit.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadalangin ko ang lahat ng nood nakikinig sa mga oras na ito. Ano man ang aming sakit, iyong gagamutin. Cancer man yan, high blood man yan, stroke man yan, sa puso man yan, diabetes man yan. Sa isang salita mo lamang lahat ay gagaling. Hipuin mo lahat mula ulo hanggang talampakan. Padaluin mo yung banal na Espiritu Santo. Pagkalaw sa kanyang kagalingan, na mula sa kagalingan, kalakasan, mapambuhay, pagpapala. At ano man aming problema, lulutasin mo. Financial man, ipagkakalaw mo, you're the greatest provider. Kaya Lord, dinadalangin ko ang bawat isa, Panginoon. Si Emma Pakati Sale, si Jason Cal Alvarado, si Remily Shasha Dungo, Emmy Santos Pomarejo, Angelica Gabino, Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino, Eugene Gabino, Virgin Niegas, Sean Romero, Amanda Sagmit, Edman Rapin, Efil Monique Pajardo, Angelica Nicot Pajardo, Chuk Junior Mutuk, si Apple Telma Rosales, si Annie Ablasa, si Naida Argana, ganun din po si Adelaida Amada Perigna. Lord, si Aurea Adera, si Nelisa Elsa Bartolome, ang lahat, Lord, si Anita Bondok, Teresita Bondok, Pulquero Marilyn Bondok, ganun din po yung lingkod. At si Father Simon Peter Ramos, si Father John Paul Santillán, Father George Moreno, si Bishop Bacani Jr. Lord, pagkalamang kagalingan, kalakasan, mabangbuhay, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. To the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig, hanggang susunod na Sabado. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama